Kumusta kayo? Welcome back! Alam nyo, ngayon may ibabahagi akong isang kwentong talagang galing pa sa ating mga ninuno. Tara, samahan nyo ako, alamin natin kung paano nga ba nagsimula ang pinakaunang bundok. Di ba minsan, pag nakatingin tayo sa isang bundok na ang laki-laki, mapapaisip ka, saan kaya to galing? Well, yan mismo ang tanong na susubukan nating sagutin ngayon, gamit ang isang alamat na hinding-hindi malilimutan. Okay, so para masimulan yung kwento, kailangan nating isipin ang isang mundo na, alam nyo, sobrang iba sa mundo natin ngayon. Gawin nating exercise to. Isipin nyo ha, walang bundok, walang burol. Kahit saan ka tumingin, isang malawak at patag na kapatagan lang. Ang payapa, di ba? Pero may malapit ng magbago. So, sa gitna ng malawak na kapatagang yan, may isang kaharian. Masagana sila, maunlad. May hari na namumuno sa kanila. Parang perpekto na sana, no? Pero gaya ng alam natin sa maraming kwento, may pero palagi. At dito na pumapasok ang ating bida o kontrabida ba? Si Hari Magsarili. Narinig niyo yun? Magsarili? Parang yung pangalan pa lang sinasabi na kung anong klase siyang tao, di ba? Isang hari na sakim na ang gusto lang ay mas maraming kapangyarihan at mas maraming yaman. Hindi siya nakontento na maging mabuting hari lang. Hindi sapat yun para sa kanya. Ang pangarap niya, maging ang pinakadakila sa lahat ng panahon. At dahil sa ambisyon na yan, nakaisip siya ng isang napakalaking plano. Isang plano na siyang magiging ugat ng lahat. So ano nga ba tong plano niya? Dito na tayo papasok sa gitna ng ating kwento. Okay, so heto na yung grand plan ni Mr. Hari. Simple lang pero grabe sa kayabangan. Step 1, ipunin lahat ng yaman. Step 2, gamitin yon para magtayo ng isang tore na aabot hanggang sa mismong kalangitan. At step 3, pag nagawa na niya yon, syempre, siya na ang kikilalaning pinakadakila. At yun na nga, inutusan niya ang buong kaharian. Walang choice yung mga tao. Lahat ng ginto, bawat bato, pati na yung lupa mismo, kinailangan nilang tipunin para lang maitayo yung tore ng kayabangan niya. Isipin nyo yung pagod at sakripisyo ng mga tao para lang sa ego ng isang hari. At habang pataas ng pataas ang tore, palapit ng palapit sa langit, may mga nakapansin. Ang mga diwata, yung mga espiritu ng kalikasan, at hindi sila natuwa. Para sa kanila, yung ginawa ng hari, isa yung pambabastos sa kalikasan. Kaya nagpadala sila ng babala, isang mensahe na malinaw, malakas at diretsahan mula sa langit. Itigil mo yung kahangalan mo kung ayaw mong danasin ang galit ng kalikasan. Yun na yung huling chance niya eh. Pero anong ginawa ni Haring Magsarili? Nakinig ba siya? Hindi, pinagtawanan niya lang. Masyado na siyang lasing sa sarili niyang pride at ambisyon. At sa pagtawang yon, parang sinilyuhan na niya ang sarili niyang kapalaran. At dito na nga, papunta na tayo sa kasukdulan ng kwento. Ano ang nangyari dahil sa pagsuway ng hari? Anong parusa ang naghihintay sa kanya? Bigla, nagdilim ang kalangitan. Yung kaninang maliwanag na langit, biglang tinakpan ng maitim na ulap. Alam mo yung pakiramdam na may masamang mangyayari? Ganun na ganun. Tapos, nagsimula na. Yung dagundong ng kulog parang binibiyak yung buong kapatagan. At yung mga kidlat sunod-sunod na gumuguhit sa langit. Galit na galit ang kalikasan. At sa gitna ng lahat ng yun, isang kidlat. Pero hindi lang basta kidlat. Napakalaki, napakalakas at diretsyong tumama sa tore. Yun na yun. Yun ang sagot ng langit sa kayabangan niya. Wasak sa isang iglap. Pero yung tore, hindi lang basta gumuho at nawala. Nag-iba ito ng anyo. Mula sa pinaghalo-halong yaman, lupa at bato, yung guho ng kasakiman niya ay naging ang kauna-unang bundok. At yun ang kwento. Pero higit pa sa pinagmula ng bundok, may mga aral to para sa atin, di ba? Una, yung kasakiman, walang magandang patutunguhan. Pangalawa, kailangan nating igalang ang kalikasan. Pangatlo, ang tunay na pagiging dakila, wala yan sa dami ng pera o ginto. At pang-apat, napakahalaga ng pagiging mapagkumbaba. So, para sa pagtatapos natin, iwan ko kayo sa tanong na to. Kung yung alamat na yon ay isang babala mula sa nakaraan, ano naman kaya yung mga mensahe na sinusubukang iparating sa atin ng kalikasan ngayon sa panahon natin? Isang bagay na magandang pag-isipan, di ba?